nangyayari sa ating bansa, yung ating mga leader sa national government, sana minsan isang umaga mag-almusal sila pare-pareho at tumupo sa isang hapagkainan na nag-uusap kung saan sila pwede magkitang interseksyon. Hindi pwedeng dalawang kalyeng magkatapat at parehong umaandar. Walang tutunguhan ang ating bansa. One way or another, we may agree and disagree to one another. We may believe to one another. But there must be a common ground. And in this case, the common ground is the Filipino people. Why? Because we, Manileños, tayo mga taga-Maynila ay umaasa rin sa mga gagawin nila sa national government. And I hope by this time, I hope and we pray, help me pray to give them wisdom to set aside their, alam mo, siyempre minsan, alam mo yung magjowa, yung magkarelasyon, kahit mag-asawa, hindi naman perpekto ang pagsasama. May pagtatalo at pagkukulang sa isa't isa, ngunit at the end of the day, may commonality. And I hope by this time, sana makita nila na mas mahalaga ang obligasyon nila sa taong bayan kaysa sa obligasyon nila sa partido nila. I hope. Because we Manilans will suffer if institutions fail to deliver their obligations and responsibility to do their job na magbebenepisyo ang mamamayan. Patuloy tayong umaasa na liliwanag din ang kanilang isipan. Yan siguro maging mensahe natin sa pagdiriwang ng kalayaan. Maipaalala natin sa mga individual sa national government, uy, hindi kami nag-i-enjoy ng kalayaan dahil sa inyo. Nag-i-enjoy kami ng kalayaan dahil sa mga bayani na sukdulang ibuwis nila ang kanilang buhay para sa amin ngayon at sa susunod pang henerasyon. We, the people, is the protector of that liberty or that rights. The right to live in peace, in harmony, and progress. Kaya pagdating ng araw, sana rin matuto tayo sa buhay, sa mga bagay o individual na inilalagay natin sa pamahalaan. Ito'y mga magagandang pagsubok sa buhay natin na nagaganap sapagkat magtuturo ito ng isang mabuting karanasan sa kalaunan na tayo'y maninimbang kung sino ba talaga ang mga dapat na ilalagay sa pamahalaan. I hope by this time, unti-unti tayo nagigising, no? Sa ating mga leader, kung ano ba talaga ang tunay nilang layunin nung sila'y humingi ng pagkakataong mailagay sa takdang pwesto. Kaya po sa inyong lahat, pahalagaan ninyo yung buhay na binuwis ni Andres Bonifacio at ng marami pang dakila or ating mga bayani sa nagdaan. Pahalagaan natin to.